Hello classmates! So ayan, naglabas na naman po ang ating departamento ng DepEd Order number 3 series of 2004. Nilabas ito noong February 19. It is to amend the DepEd Order number 22 series of 2023, which is the implementing guidelines on the school calendar and activities of the school year 2023-2024. So, alam ko na lumabas na to sa Facebook, nakita na natin to sa post, no? Pero minsan kasi, mahirap kasi tayong basta lang maniwala on face value dun sa mga pinopost. Kailangan talaga mabasa natin ito. Kung ano yung nilalaman, kung ano yung nasa loob. Kasi, mahirap minsan na hindi natin alam talaga kung ano yung sinasabi. Magkakabiglaan na lang na kailangan pala natin gawin to. Kasi nasasabi rin daw dun sa DepEd order. Pero ang paniniwala natin, hanggang dito lang yung dapat natin gawin. So, mas maganda pa rin na magbabasa tayo o binabasa natin kung ano yung napapaloob sa DepEd order na ito. Although masaya siya kasi para talaga siya sa mga teachers, no? At syempre para sa mga bata. So, para rin ito sa mga magulang para malinawan sila. Kailan matatapos ang taon para makapagplano tayo ng bakasyon, kung makakapagbakasyon talaga tayo. O kaya naman, para maplano natin yung mga gagawin natin, mga pwede natin gawin, at yung mga kailangan natin gawin. No, simulan na natin. Siyempre, ito naman ay alam na natin yan. So, ito yung mga focus ng changes para doon sa, ito yung mga inamend sa DepEd Order number 22 noong 2023. So, item number 7, no, so, magaga-adjust yung ating EOSY o yung end of school year, magiging May 31, 2024 na siya, Friday. Tapos, item number 3 o number 26. Ayan, so yung ating awarding o yung graduation natin and recognition will be not later than 3 calendar days doon sa ating EOSY. So, minsan hindi naman yan nasusunod kasi depende rin yan doon sa availability ng venue at saka doon sa lalo na sa mga area na iisa lang yung venue na pinagaganapan ng lahat ng school. Sa lagay namin, nag-a-adjust yan at kasama na yung teacher at yung parents niya sa pag-a-adjust. So medyo ito ay depende pa rin doon sa availability ng venue at saka nung napagkasunduan ng GPTE. Kasi syempre, hindi naman natin yan pwedeng i-push lang. Sanabi kasi sa DepEd order na dapat 3 araw. Kung hindi naman natin magagawa realistically. So, we have to be flexible pagdating dito sa bagay na to. Tsaka item number 3 o number 28. Yan, yung break daw will start from June 1 to July 26. Yan yung mga nabago. So, ito na yung ating mga bagong calendar examination date dito sa bagong calendar. Yung ating academic 3 o yung ating periodical test. Dati ay aabot pa dapat tayo ng April, no? So, ngayon, magiging March 25 to 26 bago magkaroon ng very long weekend o yung Holy Week. So, magkakaroon na tayo ng periodical test. Alam ko, maraming nabigla dyan. Hindi lang naman yung mga teachers, ganun din yung mga parents. Kasi, parang katatapos lang natin mag-issue ng card ng second quarter. Ito na naman. March ay periodical exam na. So, parang roller coaster na to. Mabilis na lang. Tapos, ang academic 4 o yung academic quarter test natin sa fourth quarter will be May 16 to 17. Malapit na rin. So, parang 4 months na lang talaga meron tayo. No? So, ayan. Tapos, itong ating lahat ng magaganap natin na graduation and kagaya na sinabi ko kanina, graduation, recognition, card distribution kasama na rin siguro dito ay magsisimula ng May 29 hanggang May 31 lang. Pero 3 araw lang talaga siya. Pero syempre ano naman yan,
Very flexible naman tayo pagdating sa bagay na yan. So, ito na. Ang malaking katanungan dyan. Diba? Ang inaalala talaga ng nating mga teacher, no, ay itong NLC na last year ay first time na implement. So, this will be the second year that it will be implemented, the National Learning Camp. So, basahin natin. Ito talaga kailangan natin itong mabasa. No, the NLC shall continue to be implemented following DepEd Order Number 14, Series of 2023. However, due to the adjustments of the school calendar for school year 2023-2024, activities in the consolidation and intervention camps shall be conducted within 3 weeks instead of 5. So, kung dati ay 5 weeks, magiging 3 na lang siya. During the school year 2023-2024, end of the school year break from July 1 to 19-2024. Services of teachers in NLC shall be voluntary. So, ito naman ay para doon sa nasa central office. So, medyo hindi na tayo dito affected. So, kailan mag-start ang Brigada Eskwela? Ang Brigada Eskwela natin will start on July 22, Monday to July 27, 2024, Saturday. So, ang start ng ating at ang end ng ating school year 2024-2025 will start on July 29 hanggang May 16. So, nakikita natin, no, na na-adjust na siya backward. Kasi nga, ang aim talaga natin dito, ang aim talaga na itong bagong amendment na ito, ay para mabalik tayo doon sa normal. No, na pasukan natin ay June at mga bakasyon tayo ng May. Kasi, bukod sa traditional ito, may ano kasi dito may science behind. Ano ba yung science na yun? Siyempre, mas mainit naman talaga kapag ka bakasyon. Diba? Yung panahon ng mula Marso hanggang Mayo pa lang mag-umpisa yung tag-ulan. So, ang sabi naman ng iba, maging tag-ulan naman pagpasukan, pero hindi naman kasi araw-araw tag-ulan. Pero araw-araw, pag summer, araw-araw talagang mainit. No? So, yung ano dyan, yung logic. At saka karaniwan talaga, lahat ng ating ginagawa ay nakaschedule, no? Sa bakasyon. Para halimbawa yung ating election, magkakaroon naman ng midterm election. Siyempre, pagka nagkaroon ng midterm election by 2025 at may pasok ang mga bata, malamang affected na naman yun. So, siyempre, mas maganda na unti-unti nating i-adjust. Kasi yun naman talaga yung normal para sa mga sa grade schools at saka sa high school. Ito yung kailangan nating intindihin at kailangan nating ipaintindi rin sa ating mga bosses, no? Lalo na doon sa kokonti yung population. Nakalagay dito sa number 7 ng DepEd Order number 3 Series of 2004, no voluntary or mandatory tasks or activities shall be assigned to teacher from June 1 to June 30, 2024. So, ibig sabihin, diskarte na natin yan. Kasi syempre, isa doon sa ating mga kailangang task na matapos ay yung ating mga forms. So, dapat tapos na natin yung forms kung ayaw na natin gawin siya after ng June 30. Dapat ang cards natin tapos na. Dapat ang LIS natin ay updated na. No? Kasi, para hindi na tayo magtatrabaho pagbalik natin ng July 1. Diba? Kasi nga from June 1 to June 30 ay bakasyon natin. Sana rin, no, ang pinag-pray ko lang dyan, na lahat naman ng trabaho natin ay i-stop talaga muna ng ating mga school head. Kasi, syempre, sasabihin lang naman sa atin ng natin, pwedeng pakisuyo. Syempre, sa teacher naman, bilang malasakit sa ating eskwelahan, no, sa ating trabaho, pagmamahal sa ating trabaho, pag nakasuyo, pupunta tayo ng school. Siyempre, so isipin natin na parte pa rin naman ito ng ating trabaho. Pero sana ngayon,
ay maipaintindi natin sa ating mga bosses. Kasi syempre, minsan hindi lang isa ang boss natin, aminin natin yan. Marami talaga tayong boss sa eskwelahan. Diba? So, ayan, sana talagang ano natin to. Pero, sa tingin ko naman, nasa teacher din yan. Kung may enjoy natin itong batas na to, may kasama kasi itong responsibilidad. Hindi dapat natin pabayaan yung ating mga trabaho. Dapat talaga, by June or after June, required tayong bumalik at gawin yon. Pero ako, siguro may papayo ko lang sa aking mga co-teachers, bago mag June 1, tapos na natin lahat ng trabaho natin para hindi lang tayo yung nag-i-enjoy ng bakasyon. Ganun din yung mga tao na gumagawa ng iba pang trabaho sa eskwelahan. Kasi kahit na sinabi na immediate termination o removal of other task kay teacher dahil sa kakulangan ng personnel, hindi naman agad yun nagawa. Diba? Yung ibang administrative task ay hawak pa rin ng mga teacher. Kaya sana, ang panawagan ko lang sa aking mga kapwa guro, no, na maging responsable sa pagtapos ng mga gawain para sa pare-pareho nating ma-enjoy itong DepEd order na ito. Ayan. Nakalagay rin dito, all other provision stated in DepEd Order Number 22 Series of 2003 not affected by these amendments shall remain effective. Moreover, all other orders or parts thereof and other related issuances that are inconsistent with this order are repealed or modified accordingly. So that's it. Yun yung end. At syempre, makikita rin natin dito yung bagong calendar. So, pwede nyo naman yan mga classmate i-compare. No? Syempre, kailangan natin pinag-aaralan lahat ng mga bagay na nakaka-apekto sa atin. Pero bago ko tapusin ito, no, ipinapaalala ko lang na ako ay isang lisensyadong guro lang rin. So, minsan kasi may mga legal terms na hindi natin naiintindihan o mali ang ating interpretasyon. Hindi ba? So, kailangan susugan pa rin natin o dadagdagan natin itong pag-aaral. Hindi lang tayo matatapos doon sa nakikita natin. Kasi doon tayo minsan na nagkukulang. Palagi lang tayong nagsasabi ng kasi yun yung sabi doon, matitira tayo doon sa mayayari tayo doon sa, kasi yan lang yung part na importante sa'yo, kaya yan lang yung binasa mo. Kailangan talaga nating basahin lahat ng parts, intindihin natin lahat ng parts na makaka-apekto doon para sa atin. So, maraming salamat sa lahat ng nakikinig. See you again sa ating susunod na klase, classmates. Paalam.